Hello, Sisi, the cow. Thank you for being there for us from the start and until now. Yung question mo is about the US citizenship interview experience. And then, ito yung tanong mo, sis, bago ka ba nag-file ng N400 mo, may reviewer ka na or bibigyan ka nila? Pag-file mo ba ng N400, agad interviewin ka na or they give you a time to review. Hope you can read my message. Thanks. Hello, Sisi. Thank you again sa tanong mo. Yung sa sitwasyon namin, pag-file namin January, February, March, April. So, 3 months. So, as soon as nag-file kami, meron pa talaga tayong time na mag-study. Ako, 3 months yun. Kasi January, February, March. January, February, March, April. 3 months. O yun, April. Kasi January 27 yun na natanggap nila. Nagpadala kami is January 25th. Then, na-receive nila is January 27. Then, after 1 week, na-receive namin yung receipt. And then, the following week, na-receive na din namin yung biometric fee. Yung biometric. Tapos, yung biometric pala, magbabayad ka rin ng biometric, ha? Tapos, magkano lang yung biometric? Nakalimutan ko na. Parang 75 yata yun. $75 yata yung biometric. Tapos, yung biometric namin, hindi na kami pumunta dun sa biometric place. Kasi ang ginamit nila, since pandemic yun na time, ang ginamit nila is yung first namin na biometric nung 2-year green card. At saka yung 2-year green card namin na biometric photos, ginamit na din nila yung sa 10-year green card. Then, yun na din ang ginamit nila for our, how do you call this one? The US citizenship or the N400. So, yun lang yun ang na-receive namin. So, January 25, nagpadala kami. January 27, na-receive nila. Then, the following week, na-receive namin yung receipt. And then, the following week, na-receive na namin yung biometric na paper na nag-inform na hindi na kami i-biometric pa kasi gamitin na lang nila yung dating photos. And then, yung pang-third na paper is yun yung namin, yung nakalagay na doon na yung anong tawag doon, code, na ilalagay mo yung code na yun sa yung USCIS account mo. So, yun na. Yun. Every time na gusto mo makita yung process ng mo, hindi mo na kailangan maghihintay pa ng papers o kaya tawag ng USCIS para sa interview mo. Doon mo na makikita yung mga process mo o ilang days na lang or ilang months na lang. Ganito na bibigyan ka talaga nila ng time na mag-study. Oo, may time ka talaga na mag-study. Tapos, ano pa yung isang question mo? Yung sa pala, nakalimutan ko. Yung sa manual, dati kasi bibigyan tayo ng mga manual, 'di ba? Padalhan tayo ng taga USCIS. Pero ngayon kasi pwede na nating i-download. So once i-download natin yung 2018, yung 2018 na manual na N400 naturalization manual, yun ang i-download mo kasi yung bago is medyo siya, pare-pareho lang din yung question noon. Pero kasi papadalan kasi kanila ng message na yung studyhan mo is 2018 na manual, hindi yung 2020 yata or something like that. Basta 2018, sabihin talaga nila na yung studyhan mo nandun sa paper, nandun sa ibaba sa paper, ilagay talaga nila na yun ang studyhan mo 2018. So yung 2018, yun din ang hanapin mo dun sa site, yun ang hanapin mo. Pwede ka rin na lang doon, kung makita mo yung videos ko about sa written and oral exam, yun na yun lahat ang 2018 questions. Saka yung questions and answer, nandun na lahat.
sa video ko. So when you research yung ano namin, yung sa written and oral exam, saka yung mga samples, all those 100 questions na written and oral exams, nandun na yun lahat. So hindi ka na mag-alala kung magda-download ka ba o hindi. Pero iba kasi yung magda-download ka din kasi iba yung source mo. Pwede kang kumuha ng ibang source. Pero kasi nakalagay doon na 2018 kasi mas madali siyang i-answer. Tapos iba, mas ano siya, mas may choice ka kasi gusto mo 2018 o yung bago. Pero yung sa akin kasi nakalagay kasi sa letter na ano talaga 2018. So yun, pwede kang mag-download ng manual or yung mga questions, or pwede kang mag-watch na lang sa video ko. Yun, nandun na lahat. Nandun na lahat yung 100 questions at saka yung answers. Pinakita ko yata yung mga yung mga cards. Nandun din yun. So pwede din. Pwede ganun. Ganun na lang. Hindi ka na maghihintay pa ng manual kasi nasa online na siya. Tapos, marami na din gumagawa yata ng mga yung mga tanong ng oral at saka written exam. So, yun lahat ng questions nandiyan na. Tapos advice ko din sa iyo, pwede ka din mag-watch ng mga yung pre-naturalization interview. Meron din ganun, pero mas maganda kasi yung magsa-study ka kasi ako kasi since wala akong masyadong time kasi nagtatrabaho, alam ko ikaw nagtatrabaho din. So ang ginawa ko is kung may time ako, magbabasa lang kasi makalimutan mo na minsan eh. Pero pala, pag palagi ka nang magbabasa, hindi mo pala makalimutan. Kahit parang kainin pa alam mo, yung taga-interview, parang kakainin pa yung yung tanong. Parang kinakain yung tanong. So kahit na parang kinakain nila yung tanong, pag marinig mo yung first word ng tanong at saka yung first two ng last ng tanong, madali lang pala pag maririnig mo ganun. Answer ka lang ng answer, tapos madali lang siya pag mag-stop na mag-ask yung interviewer mo, yun na, tapos sabihin na agad na congratulations. Yung sa akin kasi sinabi agad na congratulations, kaya na-feel ko na happy ako. Tapos sabi niya agad na maghihintay daw kami ng 40 people before sa oath ceremony. Kaya isi-schedule daw kami, ganyan. Tapos, yung sa akin kasi ang malimit lang kayata yung pumasa dito sa lugar namin. Kaya yun, yung interview namin yung oath ceremony namin, instead na dito sa Tennessee, napunta kami sa Oxford, Mississippi. Kasi, tatlo lang yata kami dito. Tapos naghintay kami ng 40. So, yun, sabihin niya pagkatapos ng ng interview mo, sabihin talaga na pasado ka na, maghihintay ka na lang ng letter, ng oath ceremony letter, kung kailan at saan yung oath ceremony at saka ng oras, ganyan, anong pwede mong isuot, sinong pwede mong madala sa oath ceremony, ganyan. Ako, tinatawagan daw nila ako, pero hindi kasi ako nag-answer ng phone call kasi mostly kasi ang daming tumatawag na hindi mo naman alam kung ano-ano. So, hindi ko nare-receive, sabi niya, hindi ko na-answer yung call. Sabi nila, 3 beses daw sila nag-call sa akin kasi yung oath ceremony namin instead. Hindi kasi ako naka-receive ng letter kung saan yung oath ceremony. Yun, hindi. Tapos yung sa sa USCIS list, hindi nakalagay doon. Kaya yun tinatawagan nila kami, tapos buti na lang may yung nangyari. Basta pumunta na lang kami doon, yung binigay nila yung address na yun, naka-receive kami ng letter. Alam mo ba na-receive ko yung letter pagkatapos na ng oath ceremony. Buti na lang may USCIS account yun, nakikita ko yung mga address, yung lahat na itatransfer daw yung namin, yung oath ceremony place. So basta madali lang. Yun lang ang sasabihin ng taga-interview sa'yo. Basta ang dali-dali lang ng question. Tapos study ka lang, basa-basa lang, ganyan lang ang ginawa ko, basa-basa. Tapos madali lang. Parang 6 to 7 questions lang yung natapos ko.
Tapos yun na, congratulations na siya agad. Yun, congratulations in advance. Sana madali lang din questions mo.